Bumagsak ang plano ng China, CCP nakiusap kay Trump na huwag ituloy ang Golden Dome. Beijing warned the U.S. newly announced Golden Dome anti-missile defense system could spark a destabilizing arms race in space, urging Washington to abandon its development and deployment. Dati pa lang ay paulit-ulit nang binabanggit ni Donald Trump ang gusto niyang mas mapalakas ang depensa ng Amerika laban sa missiles ng ibang bansa. Dito pumasok ang proyekto niyang tinawag na Golden Dome. Pero habang excited dito ang Amerika, ay kabaligtaran naman ang reaksyon ng China. Bakit nga ba tila kinakabahan ng China sa proyektong ito? Alamin natin kung bakit ito isang malaking issue. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Simula pa noong panahon ng kampanya ay maraming beses nang inulit ni Donald Trump ang isang ideyang paulit-ulit niyang itinataguyod. Ito ang pagbibigay ng matibay at hindi matitinag na proteksyon para sa Amerika laban sa mga missile ng ibang bansa. Hindi lang ito basta ideya para makakuha ng boto. Para sa kanya, ito ay isang pangakong may konkretong aksyon at pangmatagalang epekto. Sa harap ng maraming tao ay paulit-ulit niyang sinasabi na hindi na raw sapat ang kasalukuyang defense system ng Amerika. Ayon sa kanya, panahon na para gumawa ng isang solusyong tunay na makakapigil sa panganib na dala ng mga bansang may kakayahang magpadala ng missiles. Sa loob ng mga taon, habang parami ang mga bansang nakakapag-develop ng long-range missile technology, ay mas naging urgent para kay Trump ang pangangailangang ito. Kung kaya't hindi na katakataka na isa sa mga unang hakbang na ginawa ng kanyang administrasyon ay ang paglalatag ng plano para sa isang makabago at mas malawak na protection system. Dito niya ipinakilala ang proyektong tatawagin nilang Golden Dome, isang teknolohiyang gagamitin para salagin ang kahit anong missile na maaaring tumama sa teritoryo ng Amerika. Ginawa mismo ni Trump ang formal announcement sa Oval Office kasabay ng mga matitinding salita na nagpapakita ng paninindigan niya. Ayon sa kanya, ang sistemang ito ang magiging sagot sa pangambang matagal ng kinakaharap ng bansa. Idinagdag pa niya na ito raw ang magtutuloy ng pangarap na sinimulan ni dating Pangulong Ronald Reagan mahigit 40 years na ang nakalilipas. Hindi raw ito simpleng proyekto ng kasalukuyang pamahalaan kundi isang pamana para sa susunod pang mga henerasyon ng mga Amerikano. Sa paningin niya, darating ang panahon na ang Golden Dome ang magiging dahilan kung bakit mananatiling ligtas ang Amerika kahit gaano pa kalakas ang kalaban. Hindi rin biro ang pondong inilaan para sa proyektong ito. Sa unang bahagi pa lamang ay mahigit 25 billion US dollars na agad ang inilaan para sa panimulang pagdevelop ng teknolohiya at paggawa ng mga kagamitan. Ngunit ayon sa mga pagtataya, kapag natapos na ang buong proyekto, ang kabuuang gastos ay maaaring umabot sa mahigit 175 billion US dollars. Sa laki ng halagang ito ay malinaw na seryoso ang pamahalaan sa pagpapatupad ng sistemang ito. Hindi ito isang proyekto na nilikha lang para sa imahe. Isa itong proyekto na may layuning baguhin ang standard ng depensa sa buong mundo. Pero sa kabila ng positibong pananaw ng kampo ni Trump ay may isa namang bansa na agad nagpahayag ng pagkabahala. Ito ang China. Sa halos hindi pa natutuyo ang tinta ng official document ng Golden Dome ay agad nang lumabas ang pahayag mula sa Chinese Foreign Ministry. Ayon sa kanila, ang proyektong ito ay isang banta sa tinatawag nilang Global Strategic Balance. Para sa kanila, ang Golden Dome ay hindi lang isang simpleng defense system. Sa kanilang paningin, isa itong hakbang na maaaring magbigay ng hindi pantay na kapangyarihan sa Amerika. At kapag nangyari iyon, ay pwede raw itong magbunsod ng mas malawak na tensyon sa pagitan ng mga malalaking bansa. Inilarawan pa ng China na ang sistemang ito ay may strong offensive nature. Sa madaling salita, kahit ipinapaliwanag ng Amerika na ang layunin nito ay depensa, sa paningin ng ibang bansa ay maaari rin itong gamitin bilang instrumento para magpakita ng lakas at impluwensya. Dagdag pa rito ang plano raw ng Amerika na gumamit ng bahagi ng sistemang ito sa kalawakan ay tila pagbubukas ng bagong yugto ng kompetisyon sa labas ng mundo. Isang larangan na dati ay hindi gaanong pinagtutuunan ng pansin sa militar. Ang mga salitang binitiwan ng China ay hindi basta-basta. Ginamit nila ang mga katagang destabilizing arms race at binanggit na ang ganitong hakbang ay sumisira sa pagtitiwala sa pagitan ng mga bansa. Ibig sabihin hindi lang nila tinututulan ang proyekto dahil sa technical nitong aspeto, kundi dahil naniniwala silang pwede itong maging mitya ng bagong alitan.
Ngunit kung titingnan mula sa perspective ng Amerika, lalo na mula sa pananaw ni Trump, ang lahat ng ito ay eksaktong patunay kung bakit kailangan ang Golden Dome. Ang kanilang pananaw ay malinaw. Ang kakulangan sa matibay na depensa ang dahilan kung bakit patuloy ang mga banta. Sa kanila ang tunay na kapayapaan ay makakamit lang kung alam ng lahat ng kalaban na hindi sila magtatagumpay sakaling subukan nilang umatake. Ayon sa kanila, ang takot ng mga kalaban na hindi makakalusot ay siyang pipigil sa kanila para magsimula ng gulo. Kaya kung susuriin, makikita natin na ang tunay na kinatatakutan ng China ay hindi lang ang teknolohiya kundi ang epekto nito sa balanse ng kapangyarihan. Sa kasalukuyan, ang ugnayan ng mga bansang may nuclear capabilities ay nakatayo sa tinatawag na mutual fear of destruction. Pero kapag may isang bansa na kayang harangin ang kahit anong misil, kahit pa nuclear, ay nagbabago ang lahat ng iyon. Ang sandatang pinaniniwalaang hindi maiiwasan ay biglang nawalan ng saysay. Sa ganitong senaryo ay mawawala ang tinatawag na bargaining chip ng mga bansang umaasa sa kanilang missile capabilities bilang panakot. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit tila hindi na maikubli ng China ang kanilang pagkabalisa. Hindi na ito simpleng pagsita, tila isa na itong hayagang pagtutol. Hindi nila gusto ang direksyong tinatahak ng Amerika pagdating sa depensa. At mas lalo silang nababahala sa posibilidad na sa oras na maging ganap na operational ang Golden Dome ay mawawala na ang balanse at kapangyarihan ng ibang bansa. Mas lalo pang titindi ang distansya ng lakas sa pagitan nila at ng Amerika. Kung ang Amerika ay may pananggalang na halos hindi mapasok, sino pa ang maglalakas loob na sumubok? At kung wala ng bansa na pwedeng magbanta sa kanila, sino na ang magpapalakas sa loob ng mga alyansa laban sa kanila? Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang hindi maitatanggi. Habang palalim ng palalim ang usapan tungkol sa Golden Dome, habang mas dumarami ang mga tanong sa epekto nito sa pandaigdigang kapayapaan, habang patuloy ang debate kung ito ba ay tagapagligtas o tagapagsimula ng mas malalang alitan, ay isa lang ang malinaw sa ngayon. Natataranta ang China. At sa lahat ng pagkakataong dati maingat at tikom ang kanilang salita, ngayon ay hayagan na nilang ipinapakita ang kanilang takot. Isa itong patunay na sa simpleng announcement pa lang, ay ramdam na nila ang laki ng pagbabagong darating. Samantala, may mahalagang dahilan kung bakit ipinakita ko sa inyo ang kabuuang pahayag mula sa opisyal na tagapagsalita ng China. Dahil sa unang tingin, parang seryoso at makatuwiran ang kanilang mga sinasabi. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, ay makikita mong puno ito ng pagkukunwari. Oo, sinabi nilang ang Amerika ay tila ginagawang military base ang kalawakan. At tama naman yun. Talagang may ginagawa ang Amerika para protektahan ang sarili nito sa kalawakan. Pero ang tanong, sila ba talaga ang unang nagsimula? Ang totoo, hindi. Ang unang bansang gumawa ng ganitong galaw ay hindi ang Amerika kundi ang China. Noong taong 2007 ay sinadyang pinasabog ng China ang isa sa sarili nilang satellite. Gumamit sila ng isang misil mula sa lupa para sirain ito habang umiikot sa kalawakan. Sa unang tingin, akala ng iba na isa lang itong simpleng pagsubok. Pero sa katotohanan ay isa itong tahasang mensahe na malinaw na ipinaparating sa buong mundo. Ang ibig sabihin ng ginawa nila ay ganito. Kung kaya naming wasakin ng sarili naming satellite ay kaya rin naming sirain ang satellite na sa inyo. At kung iisipin mong mabuti, hindi naman nila kailangang banggitin kung sino ang tinutukoy nila. Dahil alam na agad ng lahat na para iyon sa mga bansang umaasa sa satellite para sa komunikasyon, GPS, surveillance at pag-detect ng missiles. At ang nangunguna sa mga bansang iyon ay ang Amerika. Sa ginawa ng China ay pinakita nila na kung gugustuhin nila ay kaya nilang guluhin ang lahat ng military operations ng isang bansa sa isang iglap lang. Pero hindi pa roon natapos ang problema. Dahil nung pinasabog nila ang satellite ay hindi lang ito basta nawala. Naging libu-libong piraso ito ng space debris o mga basura sa kalawakan. At ang mga basurang ito ay hindi basta-bastang bagay. Umikot sila sa napakabilis na takbo at pwedeng makasira ng kahit anong satellite o spaceship na madaraanan nito. Kahit isang maliit na piraso lang ay pwedeng makapinsala at hanggang ngayon ay umiikot pa rin ang mga basurang iyon sa kalawakan. Sabi nga ng mga eksperto, ito ang isa sa mga pinakadelikado at pinakamaraming nalikhang space debris sa buong kasaysayan. Pero ang nakakatawa, pagkatapos nilang gawin iyon ay sila pa ngayon ang nagsasabing huwag nang imilitarize ang kalawakan. Para bang sila pa ang nagpapakabanal kahit sila mismo ang nagpasimuno. Nakakatawa, hindi ba? Ngayon kahit anong ingay pa ang gawin ng China ay malinaw na ang patakaran ng bagong liderato sa Amerika.
Hindi na ito tulad ng dati na parang laging nag-aabang at nagbabaka sakaling maging mabait ang mga diktador. Ngayon ang prinsipyo ay simple, peace through strength. Ibig sabihin kung gusto mong manatiling payapa, dapat may sapat kang lakas para depensahan ng sarili mo. At isa pa sa pinakamalaking leksyon na natutunan ng mundo mula sa gulo sa Ukraine ay ito. Kapag hindi mo inuna ang proteksyon ng bansa mo, ay tiyak na may ibang bansang susubok na sakupin ka. At ang mga bansang iyon ay walang iba kundi ang China at Russia. Hindi na uso ang paniniwalang kaya mong baguhin ang buong bansa ng ibang tao gamit lang ang military aid. Hindi ito pelikula. Napatunayan na natin iyan sa mga nangyari sa Iraq at Afghanistan. At ngayon ay malinaw na hindi na uulitin ang parehong pagkakamali. Ang dapat unahin ay kung paano mapapanatili ang kaligtasan at kapakanan ng sariling mamamayan. Isang magandang halimbawa ng bagong paraan ng pagharap sa banta ay ang Operasyon Rough Rider. Sa operasyong ito, agad na kumilos ang militar ng Amerika nang umatake ang mga rebelde sa Red Sea. Ang sabi nga ng bagong liderato, kapag binaril mo ang barko ng Amerika, asahan mong may kapalit yan. Hindi tulad ng dati na parang hinahayaan lang ang mga kalaban. Ngayon ay malinaw na hindi na ito pwedeng palampasin. At kahit maraming issue sa Yemen at may mga nais baguhin sa kanilang pamahalaan, ay malinaw din ang pahayag ng Pangulo, hindi tayo pwedeng pumasok sa isa na namang digmaan para lang palitan ng gobyerno ng ibang bansa. Hindi tayo mayaman sa oras at limited lang din ang ating mga kagamitan. Kaya ang naging desisyon ay tapusin ang banta, ibalik ang kaligtasan sa Red Sea, at magpatuloy sa pagharap sa mas malalaking panganib gaya ng Iran at China. Samantala, matapos sabihin ng Houthi rebels na ititigil na nila ang pag-atake, ay muling naging ligtas ang paglalayag ng mga barko ng Amerika sa Red Sea. Hindi ito perpektong solusyon, pero sapat ito para mapanumbalik ang kaayusan. At habang unti-unti nang bumabalik sa normal ang sitwasyon doon, ay mas nakakapag-focus na ngayon ang Amerika sa mas seryosong problema sa ibang bahagi ng mundo. Kaya sa kabuuan ng mga galaw ng bagong administrasyon ay malinaw na tapos na ang panahon ng pagpapakabait habang inaapak-apakan. Ngayon ang mensahe ay simple pero matatag. Hindi na kami mananahimik kapag kami ay inaabuso. At kung gusto ng mundo ng kapayapaan, dapat may bansa ring handang lumaban para dito. Ngayon ay dumako na tayo sa isa na namang napakahalagang bahagi ng usapan, ang ikalawang punto na binanggit ng China sa kanilang opisyal na pahayag. Ayon sa kanila, ang plano ng Amerika na buuin ang tinatawag na Golden Dome ay maaring magdulot ng malaking panganib sa buong mundo. Sa kanilang pananaw, kapag itinuloy ito ay baka raw magkaroon ng panibagong competition sa paggawa ng mga sandata, isang bagay na tinatawag nilang arms race. At kapag nangyari ito ay lalong titindi ang tensyon sa pagitan ng mga bansa at magiging mas mapanganib ang mundo para sa lahat. Pero ang tanong na kailangang pag-isipan nating mabuti ay ito. Totoo ba ang sinasabi nila? Makatarungan ba ang kanilang babala? O baka naman may ibang motibo sa likod ng kanilang mga salita? Sa mas malalim na pagsusuri, lumalabas na ang sinasabing panganib ay hindi talaga nagsimula sa panig ng Amerika. Bagkus, kung titingnan ang mga nagdaang taon at ang mga hakbang na tahimik ngunit agresibong ginagawa ng China, mas masasabi nating sila mismo ang siyang tunay na gumagawa ng mga kilos na maaring humantong sa panibagong karahasan. Isa sa mga pinakakongkretong halimbawa nito ay ang pagtatayo ng daan-daang nuclear missile silos sa gitna ng kanilang disyerto. Ang mga silos na ito ay mga facilities sa ilalim ng lupa na may layuning pagtaguan at pagpakawalan ng mga makapangyarihang nuclear weapons. Base sa mga larawan mula sa kalawakan, makikita ng malinaw ang mga silos na ito na ayon sa mga pagtataya ay umaabot na sa humigit kumulang 300. Ang ganitong bilang ay hindi na simpleng para sa depensa. Ito ay malinaw na indikasyon ng matinding paghahanda para sa posibleng malawakang digmaan at hindi pa rito nagtatapos ang kanilang mga proyekto. Bukod sa mga silos, nagsimula na rin ang China sa paggawa ng mga bagong uri ng armas tulad ng hypersonic missiles, mga sandatang kayang lumipad ng higit pa sa 5 times ang bilis ng tunog. Sa sobrang bilis ng mga ito ay halos imposible na itong makita sa radar at napakahirap pigilan kahit ng mga pinakamodernong defense system sa kasalukuyan. Sa madaling sabi, ang mga hypersonic missile na ito ay ginawa hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para makalusot at makasira sa kabila ng anumang panangga. At dahil dito, ay natural lamang na maghanap ang Amerika ng bagong paraan para protektahan ang sarili laban sa lumalaking banta. Hindi ito tungkol sa pag-aambisyon ng digmaan, kundi sa karapatan ng bawat bansa na protektahan ang kanyang mamamayan. At dito pumasok ang konsepto ng Golden Dome.
Kung iisipin, hindi dapat sisihin ng Amerika sa pagbuo ng bagong panangga. Sa halip dapat tanungin kung bakit may mga bansang tahimik ngunit agresibo ang pagbuo ng mga sandatang maaaring magdulot ng napakalaking pinsala. Kung may bagong armas na kayang sirain ang kasalukuyang depensa ng mundo, hindi ba't mas makabubuting gumawa rin tayo ng panibagong paraan para maprotektahan ang ating mga sarili? Ngunit sa kasamaang palad, hindi lamang ang mga missile at silos ang dapat pagtuunan ng pansin. Sa ngayon, ayon sa mga ulat, ang China ay may pinakamaraming barko sa buong mundo sa usapin ng bilang. Patuloy silang nagdaragdag ng aircraft carriers, submarines at iba pang mga sasakyang pandagat na may kakayahang magdala ng mga makabagong armas. Ang layunin nila ay hindi lamang proteksyon, kundi pagpapakita ng kapangyarihan sa mga karagatan. Isa sa mga pinakakakaibang proyekto na ipinakita nila ay ang isang tinatawag na drone mothership. Ayon sa kanilang presentation na ipinakita lamang sa anyo ng isang 3D animation, kaya raw nitong magdala ng 100 kamikaze drones sa isang lipad. Sa animation na yon ay ipinakita na ang mothership ay kayang lumipad ng hanggang 12 hours, umakyat ng 15,000 meters at umabot ng layong 7,000 kilometers. Sa paningin ng ilan, ito raw ay isang malaking hakbang sa pagbabago ng paraan ng pakikidigma. Ngunit sa kabila ng grand presentation ay may isang malaking problema dahil lahat ito ay nasa animation lang. Sa madaling sabi, wala pang aktwal na test flight at wala pang pruweba na tunay ngang gumagana ito sa totoong mundo. Bukod pa rito, ang mga drones na sinasabing dala ng mothership ay halos kamukha ng mga drone ng ibang bansa, ngunit may mas maikling abot. Ibig sabihin, para maging epektibo sa digmaan ay kailangan ng mothership na ito na lumipad papasok mismo sa teritoryo ng kalaban. Kapag nangyari iyon ay mas mataas ang posibilidad na ito ay mapatumba bago pa man ito makalapit sa target. Kaya kung tutuusin, hindi ito garantisadong tagumpay, kundi isang mapanganib na sugal. Dito ngayon papasok ang koneksyon ng Golden Dome. Dahil kung sakaling gumana talaga ang depensang ito ng Amerika, ay malalagay sa alanganin ang mga ipinagmamalaking teknolohiya ng China. Maring masayang ang bilyon-bilyong ginastos nila sa mga produktong na hindi namang tiyak na tatagumpay. Kaya hindi na katakatakang mainit ang kanilang pagtutol. Dahil kung magtagumpay ang Golden Dome, ay mawawalan ng saysay ang kanilang mga armas. Sa isang interview ay nagsalita ang Defense Secretary ng Amerika. Ayon sa kanya, araw-araw silang nagpupulong para paghandaan ang anumang posibleng galaw ng China. Hindi raw nila kailangang ipakita sa buong mundo ang lahat ng kakayahan nila, pero sapat na raw ito para matiyak na sila ay handa sa kahit anong posibleng mangyari. Sa mas madaling salita, tahimik man silang gumagalaw ay hindi sila natutulog. Ipinakita rin niya ang kasalukuyang lakas ng dalawang bansa. Sa bilang ng aktibong sundalo ay may 1,300,000 ang Amerika, habang nasa 2 million naman ang China. Sa dami ng barko, ang Amerika ay may 219, habang ang China ay may 234. Sa usapin ng nuclear weapons, mas maraming aktibong armas ang hawak ng Amerika. Ngunit sa kabila ng bilang at laki ng tropa ng China ay malinaw ang posisyon ng Amerika, hindi sila papayag na mahuli o malampasan. At kung babalikan natin ang pinakaugat ng issue, isa lang ang dapat nating maunawaan. Ang tunay na banta ay hindi ang depensa, kundi ang panlilin lang. Ang mga bansang tahimik ngunit gumagawa ng mga mapanirang sandata habang sumisigaw na ang iba raw ang nagpapasimula ng gulo ay siyang mas nakakatakot dahil sa mundong puno ng lihim at panlilin lang. Ang pagkakaroon ng matatag at maasahang panangga ay hindi na luho, ito ay pangangailangan. Isa sa mga pinakakaraniwang puna na ibinabato sa Amerika ay ang sinasabing pagkalimot nito sa mga mahahalagang pangyayari sa Europe at sa Middle East. Ngunit kung pakikinggan mo mismo ang mga opisyal mula sa bagong pamahalaan, ay malinaw nilang sinasabi na hindi ito totoo. Ayon sa kanila, nananatiling mahalaga sa Amerika ang mga rehiyong ito at patuloy pa rin nila itong binabantayan ng mabuti. Gayunpaman, habang nananatili ang atensyon nila sa mga lugar na iyon, ay unti-unti na rin nilang inililipat ang mas malawak na pansin sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ito ay hindi basta desisyon na ginawa lang nila bigla. May mga palatandaan na matagal na itong pinaplano. Makikita ito sa mga unang biyahe ng kanilang mga leader, sa mga ginagawang pagbabago sa budget, sa mga kasalukuyang pagsasanay ng kanilang militar, at maging sa araw-araw na mga pagpupulong sa Pentagon. Ang dahilan ng paglipat ng focus ay simple lang. Nakikita na nila ang lumalaking banta mula sa China. At dahil dito ay gumagawa na agad sila ng paraan para maiwasan ang anumang posibleng gulo. Ayon sa kanila, ayaw nilang magkaroon ng digmaan pero gusto nilang maging handa kung sakaling ito ay hindi na maiwasan.
Para sa kanila, ang tunay na paraan para hindi magkaroon ng labanan ay ang pagpapakita ng lakas, hindi para manakot kundi para hindi sila basta-basta gagalawin. Dito na rin pumapasok ang malaking pagkakaiba ng paraan ng Amerika kumpara sa China at Russia. Kung mapapansin mo, tuwing may bago silang armas o teknolohiya ay laging pinapakita ito ng China at Russia sa publiko. Gumagawa sila ng mga video, mga animation, mga official announcement, lahat ng ito ay may iisang layunin, ang takutin ang ibang bansa. Sa kabilang banda, iba ang style ng Amerika. Tahimik lang sila. Hindi nila ipinagsisigawan kung may bagong sandata. Hindi nila agad nilalabas sa publiko ang mga teknolohiyang kaya nilang gamitin. Ang gusto nila ay gamitin ito sa aktwal na labanan kung kinakailangan para magulat ang kalaban. Para sa kanila, mas mabisa ang lakas na hindi ipinapakita pero handang gamitin kung kinakailangan. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang biglang natataranta kapag may inilalabas na bagong video ang China o Russia tungkol sa mga armas nila. Kasi nga, iyon talaga ang layunin ng mga ito, ang magtanim ng takot. Gusto nilang iparamdam na sila ang malakas, na mas makabago ang gamit nila at na hindi mo sila dapat kalabanin. Pero sa totoo lang, propaganda lang ito. Tandaan natin ang sinabi noon ni Mao, ang leader ng China. Kaya naming talunin ang kalaban gamit ang rifle sa isang kamay at propaganda sa kabila. At hanggang ngayon ay ito pa rin ang ginagamit nilang taktika. Sa social media, sa mga automated na account at sa mga tao na tila kunwari ay sumusuporta pero puro paninira lang naman ang sinasabi online. Sa isang mahabang talakayan na kinabibilangan ng dating Navy SEAL na si Chuck Farrer, ay mas lalo pang naipaliwanag kung gaano kahalaga ang pagiging tahimik ng Amerika. Ayon sa kanya, hindi nangangahulugang mahina ang Amerika dahil hindi ito nagyayabang. Sa katunayan, mayroon silang kakayahang malayo pa sa inaakala ng iba. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Trident missile. Ang sandatang ito ay kayang ilunsad mula sa kahit saang bahagi ng karagatan at kaya nitong tamaan ang anumang target sa loob ng buong Russia na may 12 time zones. At hindi lang basta isa ang dala nitong panganib. Ang isang Trident missile ay pwedeng magdala ng 8 hanggang 10 nuclear warheads at ang bawat isa sa mga ito ay pwedeng tumama sa magkakaibang target. Sa madaling salita, hindi lang ito malakas kundi sobrang tumpak at kayang sabay-sabay na umatake sa maraming lugar. Hindi ito kayang pantayan ng mga missile ng Russia gaya ng Iskander. At kapag naririnig natin na sinasabi ng media na nuclear capable ang bagong missile ng Russia, hindi na ito nakakagulat. Kasi simula pa noong nagsimula ang gulo ay gumagamit na talaga sila ng mga sandatang pwedeng lagyan ng nuclear warheads. Lahat mula sa Iskander hanggang sa iba't ibang klase ng cruise missile ay may nuclear capabilities kaya hindi na ito bago. Pero kung ikukumpara mo sa mga armas ng Amerika, lalo na noong Cold War gaya ng Trident, ay mas limitado talaga ang saklaw at kakayahan ng Russia. Kaya kung may sino mang nagtatanong kung bakit hindi dapat agad pagkatiwalaan ang sinasabi ni Putin tungkol sa mga kasunduan sa armas, ay malinaw ang sagot, hindi siya tapat. Noon pa man ay inilabas na ng Russia ang sarili nila mula sa Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. At kahit noong taong 1972 pa sila lumagda sa kasunduan laban sa biological weapons, ay may mga ulat pa ring tuloy-tuloy ang pagbuo nila nito sa lihim. Sa huli, maaring iniisip ni Putin na sa tuwing nagpapakita siya ng lakas ay nabibilib sa kanya ang buong mundo. Pero ang totoo, baka iba ang tingin ng mga tao sa ginagawa niya. Imbes na humanga, ay mas lalo lang silang nagiging maingat, nagdududa at hindi nagtitiwala.